last Thursday, yes. So Mhm. yung account ko almost $10 na lang. Ay, hindi. $6 na, ay, 6 ba? $6 na lang, 500 na siya. Mhm. Ngayon, so, kagaya ng sinasabi ko nung nakaraan, ay, hindi na ako matatakot kasi break-even na lang yan. Matalo man yung profit niyan, Mhm. safe yung capital ko. Mhm. So ngayon, naging complacent ako sa nangyari. Ah, I have trades, no stop loss. Kumbaga, ay, hindi, aangat yan kasi, kumbaga, naging sobra ng tiwala sa sarili. Mhm. Hanggang sa di ko na namalayan, nalingat na ako ng kaunti, oh, what happened? Sabi ko, kailangan ko na ito i-cut loss, kailangan ko na ito i-manual stop loss, alisin ko na. Kasi hanggang sa nag-232 na yung ano ko, 232 na yung account ko. Ay, 200, hindi ka, yes, as in, teka sir, isang position lang yon o multiple position ka? ano yun, kaya pinapataas ko kasi yung kaya ko pinapataas yung leverage ko. Para pagdating dun sa level na tinitingnan ko sa taas, I'm going to sell. Then pagdating sa down, to buy. Baga, bounce lang. Kaya Oo. pinapataas ko leverage ko. Ngayon, nagkamali ako ng tingin talaga ng Webex kasi hindi ako tumingin sa daily time frame. Ang tiningnan ko lang is a 30 minutes time frame. Wala Mhm. din ako, hindi, sakto to, sakto. Yung nakita ko sa 30 minutes sa ano tawag din, sa technical analysis natin. Yung Mhm. tiningnan, hindi, sakto to, tataas to. Ngayon, hindi ko na malaya, kumbaga, very complacent kasi kahit matalo man yan, mawala man yan, profit lang yan. Mhm. Ngayon, pagtingin ko, ay, di na kaya. So, kinatlos ko na siya, negative na, 232. 232, so medyo mainit na yung Teka, ulo. 232 sir yung naging loss mo or yung Hindi, account laman ng account mo? yun na, yun na yung pinaka naging natira. 232. So para ka sir, grabe, so parang almost 300 na yung naging loss mo. Yes. So ngayon, ayun na, lumabas na kami ng business ko kasi umiinit na yung ulo ko. Kaya pala lumabas. Para Lumabas ako mag-cool ng down. umiinit ang ulo ko. Pero ngayon nakakatuwa kasi sinendan ako ng kaibigan ko ni Brad Carlos sa ni Coach Renzo ng isa sa mga tinitingnan si Brad Carlos kasi nag-trade din kasi yan sa crypto. So meron Mhm. siya sinend sa akin na link na nakapagpa-realize sa akin. Nakapagpa-realize sa akin na kahit napakaliit ng kinikita mo, basta ang mahalaga, pinapahalagahan mo yung kapital mo. Kasi pag pinapahalagahan mo yung kapital mo, ay hindi. Hindi okay na matalo ko. Okay lang sana kung talo kaya isang araw, talo ka. At least 1%, 2% or 3% lang ng kapital ng account mo. Pero yung almost, natalo ko doon, almost 23 o 25%. Parang nakakapanghinayang. So ngayon, nag-challenge ako sa sarili ko. Sabi ko, next time, pipilitin ko, kahit paunti-unti, pipilitin ko na hindi tatamaan yung account ko. Yung Hindi kapital, yung mismong tatamaan ko. $300 na Oo, account mo. yung $300, Ah, pipilitin ko. And awa ng Panginoon, third day, nag-sell position ako sa, nakalimutan ko na kung anong number yung sinell position ko nun. Naka-profit ako ng 161. So mhm. nabawi ko na yung capital ko. And then today, meron akong $82 today. So, baka parang yung naging loss ko no, nabawi ko na rin. Salamat sa Diyos. Ayun. So ano sir, parang balik tayo sa near 500 range. Nasa 476. May pre-running trade ako, inahayaan ko na lang kasi naka-break even naman na siya. Kung tutusin sir, nasa ano, nakaano ka na ng profit na account mo. Kung $300 yung account mo, kumita ka na ng 147, ano ka mo? 400, ano ka mo? 471 ka mo? Yung ngayong card account mo? Naka 476 ako eh. Ay, hindi. Ngayon, 476.80. Ayun. So halos sir, naka 50% ka na ng capital mo, starting 300. That's a very good performance coming from a major loss. Yun nga lang kasi talagang
bilang trader, bilang trader, kasi iba-iba tayo ng ano, iba-iba tayo ng sa karanasan ko, coach. Ba, maaaring ito yung analysis mo, ito naman yung analysis ko. Tapos ito yung risk appetite mo, ito yung risk appetite. Magkakaiba tayo ng ano, magkakaiba tayo ng decision making sa Totoo yun, ano, totoo yun. maaaring isang strategy ginagamit natin, pero talagang ang trader minsan hindi magkakaiba eh. Yes, tama, tama. Kasi Oh, experience and yung risk appetite nga, kanya-kanya tayong point of view dyan, di ba? kaya ngayon, ang ginagawa ko, so sabi ko, sundin ko nga yung ano, baguhin ko yung risk appetite ko. Sundin ko nga yung stop loss na ginagawa sa iPro. At least Mhm. dito lang sa level na to. Kaya yun, pag tinamaan ako dito, talagang tama talaga ang entry mo. Pwede ka Mhm. naman sumundot ulit eh. At least, Yes. hindi ka mauubusan ng almost 200, almost $200. Hindi ka mauubusan ng ganun. Hindi ka Tama, mauubusan. tama. Nakapanghinayang. Oo, syempre, di ba, ilang araw mo rin tinrabaho yun, din mawawala lang ng isang araw na gano'n. Pero, para sa akin, sir, the best decision you made was naglakad ka muna kasama yung family mo. Kumbaga, Oo, nag-cool down ka. Kasi, once na napag-initan mo yun, yung nadala ka ng gigil mo, Oo, ano na, doon na pumapasok yung FOMO. yes, Napo-FOMO. ayan. Oo. Pero dun kasi sa pinasa ni Brad Carlo, Mhm. dun ko napatunayan sa sarili ko na parang, ay, hindi. Wala naman pala akong dapat ikahiya na sabihin kong talo ako. Bakit? Even Miranda Minor, kung kilala niyo si Miranda Minor, Mhm. inaamin niya may talo siya. So, sabi ko, ay, may mga professional trader itong mga to, inaamin niya eh. Ang sa kanila lang, mini-maintain nila na sa loob ng isang buwan, hindi talo, kailangan kita. Kailangan kita. Pagka may talo, pero dapat mas malaki yung kinikita mo kaysa sa talo. So, yun. Kumbaga, namamanage nila ng tama yung talo nila. Okay lang matalo, basta is within your trading risk, di ba? Yes, yes, yes. Oo. Kaya, yun yung point of realization ko. Pahalagahan. Unang-una, pahalagahan mo yung kapital mo. Mhm. $300. Kasi, pag sa bansa nila, maliit lang ang $300. Pero pag sa bansa natin, 18,000. 18,000 yan. Kaya nga.